Nilisa ni Amaya Damson ang sariling tahanan at kinalakihan dahil sa isang dahilan, ang magkaroon ng tahimik na buhay. Dahil sa nakaraan, mas pinili pa rin ni Amaya na makasama ang nagpalaki at itinuring niyang magulang kaysa bumalik sa tunay nitong pamilya. Dahil para sa kanya, hindi pera ang sukatan ng maganda at masayang pamilya. Pagmamahal pa rin sa isa't isa ang nangunguna. Sa daming nangyari ay lumayo siya upang sa ibang lugar na magsimula ng panibagong buhay. Ngunit sa loob niya, may pilit siyang ibinabaong alaala. Ang lalaking una niyang minahal ngunit bawal. Pero bago pa man niya malaman ang tungkol sa bagay na yun, may nangyari na sa kanila ng binatang si Isaac Fausto. Nakalaunan, nalaman niya na kapatid pala niya ito. Para itago ang kasalanang iyon, pinili niyang lumayo. Ngunit sa paglayo ni Amaya, ay talagang sinundan siya ng nakaraan dahil hindi niya akalaing magbubunga ang isang gabi na nangyari sa kanila ng binata. Hindi alam ni Amaya kung paano iyon tatanggapin, kung paano iyon naharapin dahil sa pag-aakalang isa iyong kasalanan, ngunit kasalanan din ang pumatay. Paano niya ngayon pananagutan ang kasalanang hindi naman niya sinasadya? Paano kung muli silang magkita ni Isaac at sabihin nitong hindi ito totoong Fausto? Maniwala nga kaya siya? O mas paniniwalaan niya ang mga kapatid niya na ginamit lang siya ni Isaac para sa sarili nitong interes? Alamin natin. Nay, si Zachary? Lumingon sa dako ni Amaya ang ina niya na nagluluto ng ulam. Nasa taas nak, hindi pa bumababa. Mukhang nagustuhan niya ang regalo ng dadarox niya. Kaya pala walang nangungulit sa nanay niya habang nagluluto ito dahil may pinagkakaabalahang bago ang anak niya. Aalis ka na ba? Tatalikod na sana si Amaya nang magsalita ang kanyang nanay. Maya-maya pa nay, dadalhin ko sana sa shop si Zach pero mukhang wag na lang. Kahapon kasi nang dumalaw ang dadarox nito ay may ibinigay na regalo ang binata sa anak niya. iPad na talagang gustong-gustong ipabili sa kanya ng bata. Pero dahil ayaw niyang masyado itong mababad sa gadget kaya hindi niya binilhan. Tapos ang tito nito ay bigla na lamang bibisita at magbibigay ng ganun. Wala na siyang nagawa dahil kitang-kita niya naman ang kasiyahan sa mukha ng anak niya kahapon. Pag-akyat ni Amaya sa taas, diretso na siya sa silid ni Zachary. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Tahimik na nakaupo sa kama ang 4 na taong gulang niyang anak habang abala sa hawak nitong iPad. Seryosong-seryoso sa nilalarong games. Zach, nilakihan niya ang awang ng pintuan tsaka pumasok. Otomatiko itong lumingon sa kanya at inilapag sa kama ang hawak. Yes, Mommy. Kahit saan tignan, kahit itago man niya kung sino ang ama ni Zachary, hindi pa rin kailanman maipagkakaila na ama nito si Isaac. Kaya nga natatakot siya na isama ito sa mga mall at kahit sa shop man lang dahil hindi niya alam ang mangyayari sa mga susunod. Ingat na ingat siya at kung lalabas man si Zach ay pinagsusuot niya ito ng face mask at eyeglasses upang maiwasan na may makakita o may kakilala siya na mapansin ng bata. Dahil hawig na hawig ni Isaac ang kanyang anak, kahit pa sabihing 4 na taon na ang mabilis na lumipas, hindi pa rin pwedeng makampante. Dahil oras na nilaro sila ng tadhanang mag-ina, siguradong hindi niya kakayanin. Aalis na si Mommy. Sasama ka pa ba, baby? Nag-isip ito sandali. Nilingon pa ang iPad sa kama. Opo, Mommy. Iiwan ko na lang dito yung gift ni Dada po. Nagulat siya dun dahil hanggang sa pagtulog nito kagabi, katabi niya ang regalo ng kanyang dada. Ayaw mo na ba niyan? No, I want it so much, Mommy. Mas gusto ko pa rin pong sumama sa inyo. Napisil niya ng mahina ang maputing pisngi nito. Malambing si Zach. Mabait at magalang na bata. Makulit din minsan, pero hindi siya nito binibigyan ng alalahanin. Lagi kasi nitong sinasabi na pagod na nga raw siya sa work. Magpapasaway pa ito. Bata pa si Zachary. Maglilima pa lang sa katapusan ng buwan, pero ang isip nito ay pang-adult na. Mas sinuuna nitong isipin ang consequences sa gagawin. Kaya kapag nalaman nitong mali, delikado o ikagagalit niya, iniiwasan na nito kaagad. Let's go, baby! Pinauna na ni Amaya ang bata at siya na ang nagsara ng pintuan ng silid nito. Nandito sa bahay kahapon si Rox dahil mawawala daw ito ng ilang buwan at hindi daw makakapunta sa birthday ng pamangkin. Kaya nagpauna na ito agad ng regalo at iyon nga ay yung iPad na gamit ni Zachary. Sa ilang taon,
Si Rox lamang ang nakakaalam kung nasaan siya at kung ano ang buhay niya. Ito rin ang tumulong sa kanya para makalipat sila noon sa mas maayos na tirahan sa Bulacan. Sabi kasi nito, siguradong mahihirapan siya kapag nanganak na. Buntis pa lang siya nung malaman nito ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Isaac. Pero hindi ito nagalit. Gusto rin sana nitong ipaalam kay Isaac ang lahat ng nangyari. Pero nagbanta siya na wag babanggitin ang pangalan nito kung gusto pa nitong makita siya. Kaya hindi na ito nagsalita patungkol kay Isaac mula noon. Wala ring sinabihan si Rox sa mga kapatid nito o kahit sa kanilang mga magulang. Katahimikan at wala ng gulong buhay ang gusto niya na ibinigay naman ni Rox sa kanya. Sa tulong ni Rox ay may bake shop na siya sa Bulacan. Maayos na rin ang takbo ng negosyo niya. Kahit dumating ang mga problema noon pero sa awa ng Diyos, kinaya niyang lahat ng yun. Hello Zach! Hi Ate Marie! Pagbukas ng salaming bintana ng shop ay si Marie na isa sa mga staff niya ang bumungad. May mga boxes na cake itong dala na mukhang may mga laman na. Yan ba ang order ng Sanitas Cafe? Ipinasok nito sa delivery ba ng mga iyon bago siya sinagot. Hinintay niya ito. Nauna na rin si Zach sa loob. Opo ma'am, paalis na rin po si Josh. May kinuha lang po sa loob. Mabuti naman kung ganun dahil 7:45 AM na at 8:30 AM yan kailangan. Papasok na siya ng shop nang humabol si Marie. Ma'am, may pumunta rito kanina at nag-order po ng isang anniversary cake daw po. Tuloy-tuloy siya sa board kung saan nakalagay lahat ng orders. Sino rito? Ay wala po dyan, nasa table niyo po. Medyo mahirap po kasi yung design kaya inilagay ko po doon para makita niyo muna. Sige, titignan ko na lang. Salamat Marie. Hinagilap pa ng mata niya si Zach. Pakisundan si Zachary muna. Anya nang pumasok ito sa baking area. Tumango ito bago tumalikod. 4 ang kanyang tindera at 3 ang baker. 2 ang delivery man niya na nagsasalitan. Pagkapasok ni Amaya ng office, ipinatong niya ang sling bag at ilang papers na dala sa sofa. Dumiretso siya sa mesa at bumungad agad ang isang maliit na papel at isang envelope. Komportable siyang naupo bago binuksan ang brown envelope. At gano'n na lamang ang gulat niya nang makita ang pangalang dapat ilagay sa cake, pati style at flavor. Hindi basta-bastang order dahil ang Faustus quadruplets ang nagre-request. Kumabog bigla ang kanyang puso at hinagilap ang cellphone sa bag. Tsaka niya dinayal ang numero ni Rox. Saglit lang ang pagring nun. Rox, ikaw bang nagsuggest na sa akin mag-order ng cake ang Faustus Company? Direktang tanong niya. What? Of course not, Amaya. Wala ako sa Manila. I'm here in Zamboanga. Kumunot ang noo niya. Anong ginagawa mo dyan? Sige na ako nang tatawag sa'yo. May nahabol pa ako. Hey, Rox! Then he hung up, kaya tamad niyang ibinaba ang cellphone. Ibig sabihin, hindi alam ng company na siya ang may-ari. Nagdadalawang isip siya. Pero kung i-deliver naman ito sa mismong lugar, hindi naman malalamang siya ang may-ari ng shop. She will accept it. Sayang ang order dahil aabot ng 15 cake ang cake na ito kung sakali. Isa pa, malaking company yun. Baka magustuhan ng mga guest at mag-order din ng iba. Mommy? Saglit niyang pinasadahan si Zachary. Yes, baby? Segundo rin siya nitong tinitigan bago ito sumagot. Nagtaka tuloy siya. Pwede po ako magpabili ng Jollibee? Napangiti siya at muling ibinalik sa kalsada ang tingin. Pauwi na sila ni Zachary. 4:45 PM na. Marami siyang inayos na order, kaya medyo hapon na silang nakaalis ng shop. Siniguro din kasi niya na lahat ay nasa ayos bago iwan ng mga tauhan. Sa Saturday pa naman ang malaking order ng Fausto Company, kaya hindi niya na muna iniisip. Lunes pa lang naman ngayon at marami pang oras. Pinag-aaralan pa niya ang structure ng building na siyang gagawin niyang model para gawing cake. Iyon kasi ang nakalagay at kailangang detalyado. Siya talaga siguro mismo ang gagawa para sigurado ang detalye. Of course, baby. Sumilay ang ngiti sa labi nito. What do you want? Bucket of chicken joy? Tumango ito tsaka nag-request din ng mango float, spaghetti at fries. Pinagbigyan niya na. Minsan lang naman ito kaya ayos lamang. Isa pa'y noong nakaraan pa nagsabi si Zachary sa kanya na kung pwede silang mag-Jollibee. Ang kaso masyado siyang busy kaya hindi nangyayari.
Dadaan na lang sila sa drive-thru para mabilis. Medyo may pila pagdating nila sa Jollibee drive-thru. 2 sasakyan ang nasa unahan niya. Nilingon niya si Zack sa tabi niya. Wait lang anak, may pila. Tumango naman ito. Binuksan ni Amaya ang bintana sa gilid nito para makapasok ang hangin. Dumungaw si Zack kaya napangiti siya. Lumalaki na ang anak niya, na noon ay kamuntik niya nang ipalaglag dahil sa iniisip niyang kasalanan yun. Kung hindi siguro siya naabutan ng inay niya, siguro wala si Zachary at wala siyang napakabait na anak ngayon. Lubos talaga ang naging pagsisisi niya kung bakit niya iyon naisip dahil kahit saang tignan, walang kasalanan ng anak niya. Si Isaac at siya ang nagkamali na hanggang ngayon ay dala pa rin niya sa puso niya ang kasalanang iyon. Kung sana mas maaga niyang nalaman, baka hindi iyon nangyari. Siguro napigilan niyang damdamin at pinawi agad ang kakaibang pakiramdam na nabubuo sa loob niya. Hi! Napukaw ang pagmuni-muni ni Amaya nang marinig ang tinig ng anak niya. Pinasadahan niya si Zack. May kinakawayan ito sa paalis na kotse sa nauna sa pila. Nakadungaw din ang baby girl sa bintana. Ang ganda ng bata. Mukhang mayaman dahil sa mukha at kutis nito. Itim na itim ang buhok nito at unat. Maya-maya ay pumasok na sa loob ng sasakyan ang ulo nito at sumara ang bintana. Doon na rin umusad ang sasakyan. Kilala mo ba siya anak? Yes, Mommy. Don't you remember po? Si Chanel po yun. Who? Chanel, Mami, yung kasama ni Dada Rox last time na nagpunta po sa house natin. Ay takam pa si Zachary na pinagmamasdan. Wala talaga siyang natandaan. Ang mga naka-paper bag na kahapon wala namang dalang bata si Rox. Ayaw din daw nitong kumain. Pumunta ba si Dada Rox mo sa house habang wala ko sabay na silang tatlo kasama ang lola nito. Sabi ni Dada, nakaka-proud na may anak siyang ganito kung mag-isama niya noon si Chanel, Mami. Habang nasa daan, sabi ni Dada, nag-ring ang kanyang cellphone. Isinuot niya ang headset tsaka niya sinagot ang linya. Mamaya talaga sa kanyang lalaking yun. Kaunti na lang ang grocery. Ganun ba? Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Alam mo ba? Kung may oras ka, tila nahirapan na ang mukha nito. Baka wala akong mailutong gulay bukas. Parang ina-analyze pa ang kanyang sinabi. Pero kaya pa naman. Hayaan mo na yun anak. Sige po nay. Nang makitang sila na ang susunod, headset, isinara na niya para dumaan sa supermarket. Dahan-dahan humusay. Siguro na pinagsuot ng face mask silang nagsakay. Bago nila nakuha ang order ay bumaba na siya. Tsaka ay nalalayan ng batang makababa. Pushcart lang ang kinuha niya. At muling humawak si Zack sa kamay niya. Medyo matao dahil hapon na. Marami ang namimili. Pero siguro'y makakaya naman niyang bilhin lahat ng nasend sa kanya ng inay niya. Tignan na lang kung hanggang saan naabuti ng oras. Abala si Amaya sa pamimili ng groceries nang marinig niya ang tinig ni Zack. May kausap ito sa tabi niya. Nang lingunin ay iyong batang babae kanina sa drive-thru. May daddy? Ayun siya. Sinundan niya ng tingin ang direksyon ng kamay nito at ganun na lang ang pagkabigla niya nang makita si Diego, isa sa mga kapatid niya. Amaya, is that you? Ang pagkagulat ay biglang napalitan ng kaba. Tatalikod na sana siya tihilahin si Zachary nang maagap na lumapit si Diego sa pwesto nila. Hinarangan silang mag-ina. Itinago niya sa likuran ng anak upang hindi ito mapansin ni Diego. Kabang-kaba siya. At hindi na malaman kung anong susunod na gagawin niya. Wait, may anak ka? You have a husband? Bakit bigla ka na lang nawala sa rest house? Saan ka ngayon nakatira and… Diego, pasensya na pero nagmamadali kasi kami. Muna na kami sa inyo. No, kailangan kong malaman kung… Please Diego, this is not the right place for all of that. Then let's go to my place. Binuhat nito ang kasamang bata at hinawakan ng kanyang pulsuhan.
ngunit kinuha niya ang kamay nito gamit ang kanang palad. Please, ayoko na ng magulong buhay. Bulong niya, tsaka pa simpleng iniharap niya si Zack sa kanya at isinubsob ang mukha nito sa tiyan niya. Hindi naman masyadong nakasubsob dahil baka hindi ito makahinga. Magulo dahil ikaw ang nagpapagulo ng lahat. Come on, we need to talk. Ngunit sa kulit nito at pamimilit, sumama na siya lalo na't nasa gitna pa sila ng daan. May mga taong napiperwisyo sa pagtigil nila roon at pag-uusap. Pwedeng dito na lang? Nagmamadali ako, may pupuntahan pa kasi ako. Mami, uuwi na po tayo, di ba? Doon lamang lumipat ang atensyon ni Diego sa bata at sa gulat nito na ibaba ng lalaki ang buhat na batang babae. Kitang-kita ni Amaya ang gulat at pagkabigla sa mga mata nito. Nang titigan nito si Zack, dahan-dahan itong lumapit habang namimilog ang mga mata. Nang ilang sandaling pagtitig nito sa kabuuan ni Zack ay makahulugan itong tumingin sa kanya. No way, it can't be Amaya, it can't be. Napalunok siya ng sunod-sunod dahil alam na niya kung bakit ito nagsalita ng ganun. Hinila niya ng mahina si Zack at muli itong niyakap. Alam ba niya ang tungkol dito? Nagbago bigla ang tono nito. Naging kalmado na ng sandali itong matigilan. Ni hindi siya nasagot. Ano naman ang sasabihin niya? At oras na sinagot niya si Diego, tapos na ang lahat. Ibig sabihin, umalis ka dahil… Nakatitig lamang siya rito. Ang dalawang batay tahimik lamang na nakatitig sa kanila ni Diego. Walang imik na nakikinig. Ayoko nang palakihin to, Diego. Sana hanggang dito na lang ito at hindi malaman ng iba. Sabihin mo sa akin kung saan kayo nakatira para makapag-usap tayo. Hindi pwedeng hayaan ito, Amaya. Alam mo na siguro kung bakit. You are my ate at magkapatid tayo. Alam ko, Diego. Wala na rin nagawa si Amaya kundi ang pumayag na sumunod ang kapatid niya sa kanya. Hindi na rin niya nabili lahat ng nasa list ng kanyang inay. Yung mga kailangan na lang muna. Bukas na lang din ang iba. Habang nasa sasakyan, nagrarambol ang kanyang emosyon. Mami, brother po ba ni Dada Rox yung Diego po? Sa ilang minutong pananahimik, ngayon lamang nagtanong si Zachary sa kanya. Oo anak. Hindi na rin ito nagtanong matapos ng huling tanong nito. Mabuti na lang din para makapag-isip siya ng maayos. Dahil sa ngayon, talagang kinakabahan siya na baka magsumbong si Diego sa mga kapatid. At lalong-lalo na kay Isaac na ayaw niyang mangyari. Lola! Pagbukas agad ng pinto, patakbong pumasok si Zack sa loob ng bahay. Apo, nandito ka na pala, ang mami mo. Nay, simpleng bati niya. Nakangiti pa ito nang maabutan niya pero nagbago nang pumasok si Diego sa kanilang bahay kasama si Chanel. May bisita ka pala anak. Magandang hapon po. Bati ni Diego. Ngumiti naman ang inay niya kahit halatang nagulat. Alam niya na kahit sabihin ng inay niya na maayos na ito at wala nang galit sa mga Fausto, hindi pa rin siya sang-ayon dahil halata sa mga mata nito ang lungkot. Bago sila nag-usap, pinaakyat muna niya si Zachary kasama si Chanel. Pinagtimpla na rin niya ng juice bago niya ito hinarap. Ilang taon ka naming hinanap, Amaya. Pero hindi namin alam kung bakit hindi ka makita-kita dahil sa liit ng Pilipinas. Kala nga namin nasa ibang bansa ka, pero nandito ka lang pala. Lumayo ako dahil ayoko na ng gulo, Diego. Sana irespeto ninyo na lang ang desisyon ko. No, it's impossible. Lalo na ngayon na may anak at si Isaac pa ang… Stop it, Diego. Walang alam si Zack sa lahat ng to. Hayaan nyo na lang na ganun dahil kahit saang tignan, mali ang ginawa namin ni Isaac. What do you mean by that? Ano ba, Diego? Tanga ka ba o ano? Sandali, iniisip mo na mali ang nangyari sa inyo ni Isaac kaya ka umalis? Walang mali, Amaya. Anong ibig mong sabihin? Walang mali dahil una pa lang, Isaac is just an adopted son of our parents. You see? Hindi magkaanak noon si Mommy, kaya para mahawaan daw siya ng baby, nagampun sila ni Dad, and that's Isaac, kaya wag kang mag-isip ng mali. Ang nag-iisang mali dito ay si Isaac. Maghahating gabi na, ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Amaya dahil patuloy pa rin niyang naiisip ang pinag-usapan nila ni Diego kanina. Hindi siya makapaniwala na ampun lang pala si Isaac. Ngayon ay nabawasan ang nararamdamang kahihiyan sa sarili.
dahil ang buong akala kasi niya noon magkapatid sila ni Isaac. Parang kalahati ng alalahanin sa puso niya ay nawala. Pero kahit ganun, hindi pa rin pwedeng malaman ni Isaac na may anak sila. Dahil ayon kay Diego, balak pala ni Isaac na itago siya upang gawing pain para ibigay rito ng mag-asawang Fausto ang lupain na matagal na nitong nais makuha. At oras na nalaman daw ni Isaac na nagkaanak sila, siguradong lalaki ang pag-asa nito na makuha ang nais. Simula nang tumakas daw siya sa rest house, ay hindi na rin bumalik si Isaac sa mansyon. Siguro ay sahiya na rin ayon kay Diego o sadyang may iba pang balak dahil ni minsan hindi raw nagsasalita si Isaac tungkol sa mga balak nito. Kung bakit gustong gusto nitong makuha ang lupain at kung bakit hindi na lang ito maging masaya sa pamanang ibibigay dapat rito. Kahit may nagawa raw ito, hindi naman ito itinakwil ng mag-asawa. Nito lang din daw nagpakita si Isaac kung saan nagawa nitong magpatayo ng kasino sa Cebu. Ayon kay Diego, mukhang yumaman pa ito ng husto kesa sa dati. Masaya siya para kay Isaac dahil naging independent ito at na kayang mamuhay ng mag-isa. Siguro mag-aalauna na nang siya ay makatulog. Kinabukasan ay parang lantang gulay si Amaya ng magising dahil gaya ng nakagawian, alas 5 gising na siya. Kahit late na tulog, hindi pa rin niya nakakaligta ang bumangon ng alas 5 ng umaga. Siguro ay nasanay na ang mga mata at katawan niya dahil araw-araw ganoon ang kanyang gising. O anak, bakit para yatang sinakop na ng aibag yung mga mata mo? Naupo si Amaya sa kahoy na upuan sa kusina at marahang hinila ang lagayan ng mag at kapihan. Nasa lababo at naghuhugas ng bigas ang inay niya para isalang sa rice cooker. Walang kabuhay-buhay siyang nagtitimpla ng kape. Panahikab pa dahil kulang talaga siya sa tulog. Gusto pa sana niyang magpahinga pero may trabaho. Huwag mo munang isipin ang mga sinabi ng kapatid mo dahil hindi mo naman kasi yan pwedeng tanggapin agad. Kailangan mo ng oras para sa mga ganyang bagay. Ang mahalagay nalaman natin na wala kang nilabag na utos ng Diyos at malinis ang puso mo. Wala kang naging kasalanan, anak. Naririnig niya iyon pero parang hirap na hirap siyang magbuka ng bibig para sagutin ng inay niya. Sumubsob siya sa mesa matapos humigop ng kape. Hayaan niyo, nanay, magiging maayos din ang lahat. Sadyang hindi lang ako nakatulog sa kakaisip sa mga nalaman ko. Ipaligo mo na lang yan para mahimasmasan ka kahit papaano. Siguro iyon talaga ang pinakamabuting gawin ngayon para mabuhay naman ang nanlulupaypay niyang katawan kahit bagong gising pa lamang. Nasaan ka, Rox? Kakalabas lang ni Amaya ng CR nang tumawag ang kapatid niya. Sa Canada. Talaga nga naman, kaya pala ibang number na lumalabas sa kanyang cellphone. Anong ginagawa mo dyan? Kahapon sa Zamboanga, ngayon nariyan, baka bukas nasa buwan ka na. Napahalakak ito, pero naiinis talaga siya. Kung narito lang ang kapatid niya sa harap niya, kanina niya pa natiris. Kung wala rito, baka naroon nga ate. Sino bang hinahanap mo't kung saan-saan ka na nakarating? Seryoso niyang usal. Basta sasabihin ko na lang sa iyo kapag nakita ko. Magsasalita pa sana siya nang mawala na ito sa kabilang linya. Paborito talaga iyong gawin ni Rox, ang patayan siya ng cellphone kung kailan ito gustuhin. Nagbihis na siya tsaka inihanda ang mga dadalhin sa shop. Dinala niya ang laptop niya dahil kailangan niya iyon mamaya. Nasa Maynila daw kasi si Diego dahil sa anniversary ng Fausto Company sa Sabado. At nang tanungin niya naman kung anak ba nito ang batang dala, ay itanong na lang daw kay Rox. Hindi nga niya naitanong at nakalimutan. Tinatanong niya kung anak ba nito ang bata. Si Rox daw ang tanungin. Magkapatid nga talagang dalawang yun. Hindi na dinala ni Amaya si Zachary dahil marami siyang pupuntahan mamayang mga client. Palapit pa lang siya sa shop ay pumukaw sa atensyon niya ang pulang Hilux na mukhang bagong-bago. Nakapark iyon sa tabi ng kalsada. Itinigil niya ang kotse sa gilid din ng kalsada, tsaka bumaba matapos silakang sasakyan. Kinakabahan siya na hindi maintindihan. Parang may kung sinong ayaw niyang makita na naroon sa loob. Binagala ni Amaya ang paghakbang. "Can I have her number?" Sa baritonong tinig na iyon, tila biglang lumukso ang kanyang puso. Lalo na nang makita niya ang may-ari ng tinig. Kahit likod lang nito ang nakikita niya, alam na alam niya kung kanino yun. Mas lumaki ang katawan nito at ang kisig ng pagkatayo nito kahit hindi niya nakikita ang muka.
Gumilid si Amaya sa halamang may mayabong na mga dahon sa tabi ng shop, tsaka muling tumingin sa unahan. Nakasunod si Marie dito at ngiting-ngiti, nakausap si Isaac. Sir, hindi po basta-basta kami nagbibigay ng personal information, lalo na po sa boss namin. Utos po kasi yun. Muli niyang sinilip ang dalawa sa di kalayuan. Hindi malaman ni Amaya kung bakit narito si Isaac. Hindi kaya't sinabi ni Diego ang tungkol sa kanya. Klaro ang usapan nila ni Diego, kaya oras na nalaman talaga niya na may kinalaman ito kaya narito si Isaac. Humanda talaga sa kanya pag nagpakita ulit ang kapatid niyang yun. Mga anong oras ba darating ang boss niyo? Maya't maya akong tumingin sa kalsada ang tauhan niya. Alam kasi nito kung anong oras siya dumarating sa shop. Kinawayan niya si Marie, ngunit hindi man lang nagbabago ang direksyon ng mga mata nito. Hindi siya napansin ng babae. Kung hindi ho ngayon, baka mamaya ho sir. Minsan kasi may mga clients si ma'am na kinikita bago dumiretso dito. Sa wakas ay nakita siya nito. Sunod-sunod na iling ang ginawa niya at sumenyas na wala siya. Sana naintindihan ni Marie. Muling tumingin ito sa lalaki. Sir, wala ho pala si ma'am. Hindi po makakapunta dito ngayon. Bigla niyang itinago ang sarili nang mapansing lumingon si Isaac. Dalangin niya na sana hindi siya nito makita. Sa bilis ng kabog ng puso ni Amaya, hindi niya na alam kung kababa iyon o tibok ng kanyang puso. Okay, babalik na lang ako. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya at hindi na nagalaw sa pwesto upang maiwasang makita siya nito. Ingat po sir, bye po. Sumilip lamang si Amaya nang marinig ang pag-ugong ng sasakyan sa tapat ng shop niya. Nang makaalis ito, lumabas din siya sa pinagtataguan. Nakahinga din ng maluwag habang patungo sa salaming pintuan ng shop. Magandang umaga po ma'am. Magandang umaga rin. Ma'am, hinahanap po kayo ng lalaking yun. Mukhang kilala ko na kung sino po ang super duper gwapo na nilalang na yun ma'am. Natigilan siya at kahit halos itili ni Marie ang mga sinasabi, kalmado pa rin siyang naglakad papasok ng shop. Siguro, paglaki ni Zachary, ganun din kagwapo. Bigla niya itong nilingon at seryoso itong tinitigan. Sorry po, hindi ko lang po mapigilan. Anong kailangan niya? May sinabi ba Marie? May order? O ano? Dahil kung wala naman siyang binili o order or kailangan sa shop, much better na wag mo nang banggitin ng taong yun. Nakita pa niya ang pagyuko nito. Bumili naman po siya ma'am. Ma'am, good morning po. Eto na po ang lahat ng mga orders this week. At ang mga halaga ng cakes at kung magpapadeliver ho ba o pick up. Nabaling ang atensyon ni Amaya kay Ami, nakakalapit lamang. Iniabot ang isang papel at isa-isang ipinakita sa kanya ang lahat ng sinabi nito. Marie, ikaw na muna sa kaha. Wala si Melody at nilalagnat raw. Kakachat lang. Nito sa kasama. Tumalikod na tila naiinis ang babae. Thank you, Ami. Yumuko ito tsaka tumalikod na para bumalik sa trabaho. Medyo marami ang customers this morning at masaya siya roon. Kakapasok lang ni Amaya ng opisina nang may kumatok naman ng pintuan. Pasok. Ma'am, another client po. Malaki ang order niya at gusto daw po kayo makausap ngayon. Sino? Mr. Villis po. At sabi niya kung pwede daw ba na ngayon daw po kayo makausap. Nasa Panyas Resto lang daw po siya. Malapit lang daw po yun dito. Tinignan ni Amaya ang relo. 7:35 AM pa lang. 9:30 AM ang meeting niya with Mrs. Lavien. Saglit siyang nag-isip. Magkano ang halaga ng order, Ami? Ayon sa sinabi ma'am, kapag nagustuhan daw po niya, worth of 50K daw po. Tumayo siya agad. Tell him, papunta na ako. Anya bago isinukbit ang sling bag at iba pang mga kailangan para sa presentation niya. Habang paalis si Amaya, pumasok naman si Isaac sa isang restaurant. Seryoso niyang inilibot ang tanaw. May kasama po kayo, sir? Hindi ito sumagot at pumasok na lang ng lugar. Just a table for two. Nito. Hindi naman nahirapan si Amaya na maghanap ng paparkingan dahil malawak ang parking area ng resto. Isa pa ay maaga pa lang kaya wala pa halos customer sa lugar na yun. Sinuklay muna niya ang may hanggang balikat na kulay ash gray na buhok bago naglagay ng manipis na lip tint para naman maging presentable siyang tignan. Sa ayos niya ngayon ay ngumiti siya sa sarili. Maganda si Amaya dahil siguro sa fausto na dugong dumadaloy sa kanya.
Sa bagay wala namang Fausto na pangit. Lahat ay magandang lahi. Pero kahit Fausto ang dugo niya, mas pipiliin pa rin niyang maging Damson. Lalo na at mas minahal niya ang inay niya kaysa sa tunay na ina. Wala naman siyang dapat ikagalit sa kanyang magulang. Pero hindi rin kasi pwedeng bumalik siya at iwanan ng nagpalaki at nagturing sa kanya bilang tunay na anak. Isa pa, pinili niya ang ina dahil nag-iisa na lang ito at wala na ring ibang pamilya. Hindi gaya ng mga tunay na magulang niya na may mga anak pa. Tsaka mayaman na mga yun. Siguro kung bibigyan ng pagkakataon, okay lang sa kanya na magkita sila ng tunay na mga magulang. Lalo na't wala naman dapat pala siyang dapat ikahiya dahil hindi naman sila tunay na magkapatid ni Isaac. Kaya lang naman kasi siya lumayo at hindi na nagpakita sa tunay na ama't ina. Dahil nga sa namagitan sa kanila ni Isaac na sa pag-aakalang isang malaking kasalanan ang nangyari sa kanilang dalawa. Pero hindi naman pala. Siguro sa mga susunod na araw, baka magtagpo rin ang kanilang landas. Good morning, ma'am. May kasama po ba kayo? Good morning. May kasama. Name po, ma'am? Miss Amaya Damson. Anya, tinignan nito ang papel na hawak. This way po, ma'am. Actually, narito na po ang kasama ninyo. Sumunod po kayo sa akin. Maganda ang resto na ito dahil may privacy ang bawat nagda-dine-in. Dahil bawat grupo ng tables and chairs ay may kanya-kanyang space at tila dingding na humaharang sa bawat gilid. Kaya yung kasunod na tables, hindi mo na makikita. At kung kakain, hindi na kayo magkakatinginan ng kung sino. Doon po sa dulo ang table nyo, ma'am. Turo pa nito sa pinakadulo ng resto. Dumiretso siya matapos magpasalamat. Habang patungo, hindi niya nakikita kung may nakaupo dahil sa wall na humaharang. Maya-maya ay nasa tapat na si Amaya. At animoy kulang na lang, lumuwa ang mga eyeballs niya nang makita kung sino ang client na sinasabi ni Ami. Tumayo ito nang malingunan siya. Ngunit nang patalikod na sana siya, maagap na hinawakan nito ang kanyang pulsuhan. At saan ka pupunta? Baritonong tinig na nagpakabog na naman sa nananahimik niyang puso. Bakit ba sa tuwing maririnig niya ang boses nito, otomatiko agad na nabubuhay ang kung ano sa loob niya? Bitiwan mo ko. Madiin yun kahit pabulong, pero siguro kahit magsisigaw pa siya dun, ay hindi ito makikinig. Pilit na ikinalma ni Amaya ang sarili. Kailangan niya itong gawin upang hindi ito magkaroon ng kung ano sa isipan. Isa pa hindi naman sila nagkaroon ng malaking away o pagtatalo bago niya ito nilayasan. Ang pinanguhugutan lamang niya ngayon ay ang sinabi ni Rox na ginawa siyang interes, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil nawala siya. At ayon kay Rox, oras daw na malaman ni Isaac na may anak sila, magkakaroon ito ng malaking kapit sa Fausto. Ewan nga ba sa mga kapatid niya at galit ang mga ito kay Isaac? Siguro may nagawa itong hindi maganda sa apat or baka kay Rox lang. Anong kailangan mo? Pagkaupo niya, bumitaw ito sa kanyang pulsuhan. Hindi siya direktang tumitingin sa mga mata nito. Ayaw niya na magtama ang kanilang mga mata. Kaya sa tuwing magsasalita siya ay kung saan nadadako ang tingin niya. Pero imbis na sagutin ay may pinindot itong buzzer. Mukhang yun ang buzzer para tawagin ng waiter na hindi tumatayo at nagsisisigaw. Sabihin mo na kung anong kailangan mo, Isaac, dahil hindi ako pumunta rito para saluhan ka sa pagkain. Seryoso niyang ani. Nang masabi nito ang nais sa waiter, humarap na ito sa kanya. Sa tagal mo ko nilayasan, mukhang ikaw pa ang galit. Tumaas ang kanyang kilay. Negosyo ang ipinunta ko rito, Isaac, at hindi ang makipagkwentuhan sa'yo. Ano gusto mo? Kamustahin kita? I think that's the right thing to do, sweetie. Kahit naiinis, pinilit niyang maging kalmado upang ipakitang hindi siya apektado. Paano mo nalaman kung nasan ako? Ngumisi ito, napabawi siya ng tingin dahil ramdam ni Amaya ang pamumula ng pisngi niya. God, kahit ngisi naapektuhan siya. Pinasusundan ko ang mga kapatid mo at si Diego ang nakapagturo sa akin kung nasan ka, sweetie. Biglang sumikdo ang kanyang puso. Nakita kaya nito ang anak niya kahapon? By the way, you're beautiful. Napayuko siya ng biglaan dahil sa sinabi nito. Parang gusto niyang hugutin ang puso niya at itapon ito palabas dahil sa kilig na nararamdaman niya. Kung hindi pa dumating ang order nito, hindi pa siya nahimasmasan. Enjoy your meal, ma'am, sir. Ngumiti ang waiter bago tumalikod. Sinundan pa niya ng tingin ng lalaki. Stop looking at him. Gusto mo ba ang suotin ko rin ang uniform ng waiter
para titigan mo rin ako ng ganyan. Bigla na lamang siyang nasamid dahil sa sinabi nito. Seryoso din ang titig nito na parang galit sa lalaking kaalis lamang. Ano? Nagkibit balikat ito. Kumain ka na. Anito, tsaka tumingin sa pasta sa harap nito. Busog ako. Kakain ka o ipasasara ko ang resto na to? Gulat na gulat siya sa sunod nitong sinabi. Baliw na ba to? I have to go. Nakakita siya ng palusot para makaalis. Kakatext niya lang kay Ami para tawagan siya at sabihin kailangan siya sa shop. Ihahatid na kita. Tumayo din ito matapos niyang ayusin ang sarili at isukbit ang bag sa balikat. No need. I have my own car, Isaac. Seryoso niyang sabi dito na hindi lumilingon. Alam kong may mga sinabi ang mga kapatid mo tungkol sa akin. Can I explain myself first? Hinila niya ang brasong muli na naman itong hinawakan. You don't need to do that. Dahil wala naman akong pakailam sa mga nangyayari sa inyo. Labas na ako doon. Kaya nga hindi na ako bumalik, di ba? Dahil gusto ko ng tahimik na buhay, Isaac. Mahina lang yun, pero alam niya na malinaw na naririnig ni Isaac yun. At para matapos na rin ang pag-uusap, tumalikod na siya. Tuloy-tuloy na lumabas ng resto upang makalayo na siya sa taong to. Sabihin mo, anong dahilan mo para umalis ng umagang yun? Ngunit nahabol siya nito. Walang lingon niyang binuksan ang driver's seat ng kanyang kotse. Tell me, Amaya. Hindi niya alam dahil ang dahilan niya ay hindi na pwedeng idahilan pa dahil alam niya na ang katotohanan. Kung iniisip mo na mali ang nangyari that night, please don't. Hindi yun ang dahilan ko, Isaac. At alam ko na hindi ka tunay na anak ng mga Fausto. Kaya kung nasagot ko na ang tanong mo, pwede ba? Lubayan mo na ako dahil wala akong oras na makipaglokohan sa'yo. Sandali itong natahimik. At pwede ba? Lumayo na ako para matahimik ang buhay ko. Huwag mo kong guluhin pa. Labas na ako sa problema mo o kahit ng sino. Dahil ako may sarili ding mga problema na kailangan ng solusyon. Papasok na sana si Amaya ng kotse. Nang bigla na lang nitong hinuli ang balikat niya at otomatikong pinaharap sa dako nito ang katawan niya. Tsaka nito marahas na isinara ang pinto ng kanyang kotse. Itinulak siya ni Isaac sa sasakyang nakaparada. Pilit siyang kumakawala. Ngunit hawak nito ang magkabilang balikat niya. Idiniin nito ang likuran niya doon. Isaac, bitiwan mo ko. Sa isang segundo, nasakop nito ang kanyang labi. Marahas at nasasaktan siya sa klase ng paghalik nito. Kinagat din nito ang labi niya. Ramdam ni Amaya na dumugo yun dahil sa nalalasahan niyang dugo. Hindi ko kayang pigilan, Amaya. Saglit lang na pinakawalan nito ang labi niya. Nakahugot siya ng hininga. Ngunit sa isang sandaling iyon, muli na naman itong siniilang kanyang labi. Pilit siyang nanlalaban gamit ang mga paa, ngunit hindi siya makabuelo. Hindi rin sila makikita dahil hinila siya nito sa likod ng kotse. Tama na! Malakas niya itong naitulak at isang malakas na sampal ang ibinigay ng dalaga. Kinapa niya ang labit nagdudugo yun. I'm sorry, Amaya. Bastos ka! Pupulutin na sana niya ang nahulog na sling bag nang biglang tumunog mula sa loob noon ang kanyang cellphone. Dali-dali siyang lumapit, ngunit bago pa man niya nadampot, nakuha na ni Isaac. Nakatingin siya rito at ganon din ito habang kinukuha sa loob noon ang kanyang cellphone. Akin na! Inis niyang usal. Inabot naman ito ngunit yung bag lamang at ang phone ay sinagot nito. Anak, umuwi ka na. Si Zachary inaapoy ng lagnat. Kaya pala hindi pa rin bumabangon ng anak mo. Dahil sobrang taas ng lagnat niya, Amaya. Naka-loudspeaker iyon, kaya rinig na rinig niya ang boses ng kanyang nanay. Pinasadahan niya si Isaac at namimilog ang mga mata nito habang nakikinig. Bilisan mo, baka anong mangyari sa bata. Para siyang naubusan ng hangin ng mga oras na yun at hindi niya alam kung paanong magre-react. Ano pang hinihintay mo? Sakay! Ngunit nang marinig niya ang seryoso at galit na boses ni Isaac, bigla siyang natauhan. Sa kotse ko na lang ako. I said sakay. Pero para itong isang leon sa klase ng pagtitig nito, maging sa tinig. Hindi mo na kailangang sumama. Put your seatbelt on. Malapit na kami. Pero kahit ano ka man ang sabihin niya, pwede ko ba siyang makausap? Ngayon lamang natakot ng ganito si Amaya. Oo, sige. Magsalita ka, anak. Ilalagay ko sa tenga niya ang cellphone. Nanlalabo ang mga mata niya at anumang oras, tutulo na ang kanyang luha. Pasimple niya iyong hinawi.
Zach, baby, parating na si Mami. Be brave, okay? Pauwi na ako, anak. Nanginginig ang tinig niya dahil sa sobrang takot. Tumingin siya kay Isaac nang hawakan nito ang kanyang palad. Lumiko ka dun. Hindi niya na inintindi ang nangyari. Dahil ang nasa isip niya ay si Zachary lang at ang kalagayan ng anak niya. Stop right there, sa unahang gate sa itim. Aligagang usal niyang muli. Nang tumigil ang Hilux nito, nauna na siyang bumaba. Agad tinakbo ang gate tsaka ayun binuksan. Hindi niya na hinintay si Isaac dahil susunod naman ito agad sa kanya. Nay! Nay! Nandito Amaya sa taas. Sigaw ng kanyang ina. Humahango siyang tumigil sa pasilyo ng second floor. Diretso na siyang pumasok at si Zach agad ang kanyang dinamayan sa kama. Zach, anak, dadalhin kita sa hospital. Tumulo ang mga luha niya nang makita ang panginginig nito. Nakahanda na ang, Isaac, buhatin mo si Zach. Napalingon bigla ang nanay niya sa may pinto at nahulog sa palad nito ang batya na may lamang tubig dahil sa gulat. Anong, Nay, saka na ho tayo mag-usap. Tsaka ako na ho ipapaliwanag. Hayaan niyo na po munang buhatin niya si Zachary. Umiiyak niyang ani. Tumabi ang ina niya at ibinaba sa mesa ang hawak na bimpo. Hindi sumagot ang inay niya. Sinusundan lang nito ng tingin si Isaac. Nasa baba na ang mga gamit na kailangan ni Zach. Pinahid niya ang mga luha. Dahan-dahan. Ramdam ni Amaya ang gulat sa ekspresyon ng mukha ni Isaac. Come on, young man. Be brave. Bulong pa nito bago itaas si Zach para ilabas ng silid. Sa tikas ng katawan nito, simple lang rito ang buhati ng anak nila. Amaya, let's go. Sigaw pa nito habang mabilis na bumababa ng hagdan. Mag-iingat kayo. At si Zach, anak, yung apo ko ha. Tumango siya matapos buhati ng isang traveling bag sa gilid ng pinto. May isa pang bag roon na mukhang mga unan at kumot ang laman. Opo, Nay, aalis na ho kami. Sigaw niya. Patakbong sumunod si Amaya sa sasakyan ni Isaac. Sa likod siya sumakay upang maalalayan ang anak nila. Hey, baby. Marahan niyang hinalikan ng noo nito. Nang makapwesto siya sa tabi ng bata, pilit ginigising si Zach. Sa bilis ng galaw ni Isaac, ramdam din niya na ito ay natatakot. Mommy? Ngumiti siya kahit nagbabadyang tumulo ang kanyang luha. Oo anak, si Mommy to. Papunta na tayo sa hospital. Huwag kang pipikit ha. Huwag mong tutulugan si Mommy, okay? Naramdaman niya ang mahinang tango nito. Pinunasan niya ang mga luha. Maya't maya, kung lingunin siya ni Isaac. Pati si Zachary na nakabalot ng makapal na kumot dahil nilalamig raw ito. Pinatay na rin ni Isaac ang aircon. Ilang minuto ang itinagal ng biyahe dahil halos lumipad ang sasakyan sa sobrang bilis nun. Sa pinakamalapit na hospital sila nagtungo. Nurse, tulungan niyo kami rito. Bumaba si Isaac, binuksan din niya ang pinto. Bago binuhat si Zachary ng lalaki, humingi muna ito ng saklolo sa mga nurse sa nurse station malapit sa entrance ng hospital. Pati ang guard ay dumamay na rin sa kanila at kumuha na rin ng stretcher. Dahil medyo matagal, binuhat na ni Isaac si Zachary at itinakbo papasok. Bilisan ninyo, tulungan niyo kami. Nasa likod lang siya at sa bagal ng serbisyo. Sumigaw na si Isaac. Kapag may nangyari sa bata, mananagot ang hospital ninyo. Sa lakas ng sigaw nito, kumaripas ang mga nurse. Kumalma po kayo sir, magagamot ang... Pwes bilisan ninyo, dahil buhay ang hinahabol dito. Singhal pa nito, wala nang nagawa ang mga nurse kundi mayuko at gawin ang trabaho. Tawagin niyo si Dr. Sanchez. Ani ng isa sa mga nurse, itinutulak na patungo sa loob ang stretcher na kinahihigaan ni Zach. Hawak niya ito sa kamay. Nasa gilid lang din si Isaac at tutok na tutok ito sa bata. Alam niya kung anong iniisip nito pero walang oras para magkausap sila dahil sa nangyayari. Mommy? Bumitaw siya nang maipasok ang stretcher sa isang silid roon. Dito lang po muna kayo ma'am. Si Doc na ang bahala sa anak ninyo. Wala na rin naman siyang magagawa kundi ang kusang bumitaw sa papasarang pintuan. Pasimple niyang hinawi ang luha. Habang nakadungaw sa salaming espasyo sa bandang itaas ng pintuang nakasarado. Why didn't you tell me? Ngunit lumukso bigla ang puso niya sa boses na iyon. Saglit niya kasing nakalimutan si Isaac. Tell me Amaya, anak ko ba si Zachary? Hinawi nito ang balikat niya dahilan para mapaharap siya rito. Tell me, anak ko ba si Zachary?
Madiing tanong nito. Ayaw niyang magsalita. Ayaw niyang sabihin ng totoo rito. Don't you dare deny it to me, Amaya. Dahil hindi mo pwedeng itanggi ang mukha ng bata. Marahas siyang tumingin rito. Bakit? Anong gagawin mo? Kung sabihin kong anak mo nga siya, Isaac, gagawin mong collateral sa mga plano mo si Zach? What? Who told you? Alam ko na itinago mo lang ako para pumirma ang ama ko na nagpapatunay na ibinibigay niya sa iyo ang lupaing ninanais mo. Kita niya ang gulat sa mga mata nito. At totoo nga. Si Rox ang nagsabi sa iyo. Wala ka nang pakialam kung sino. Basta sabihin mong tama ako. Tama nga ba ako, Isaac? Ngunit isang malakas na halakhak ang pinakawalan nito. Ano bang klaseng gago ang taong to at parang hindi sineseryoso ang lahat? Kung totoo yan, kailangan pala nating maikasal para makuha ko kung anumang sinasabi mo. Nagitla na lamang siya sa seryosong naisagot nito. What? What happened? Bulalas ni Rox sa kabilang linya nang tawagan niya ito. Sobrang taas ng lagnat. Maayos na rin naman si Zachary. Tulog siya nasa loob. Lumabas lang ako saglit para bumili ng makakain. Saang hospital kayo ngayon? Bukas ng flight ko pabalik. Dediretso na lang ako kaagad dyan. Sinabi naman niya kung saan, pero sabi ni Isaac, ililipat nito si Zachary ng hospital. Sumaglit lang siya dahil simula kanina, wala pa siyang kain. Maging si Isaac ay ganun din. Hindi alam ni Amaya kung ano ba talaga ang totoo. Dahil kung tatanungin si Isaac, tinatawanan lang siya nito. Pero kung si Rox, parang galit na galit talaga ito kay Isaac. May punto rin naman si Isaac na kung naghahabol daw ito ng yaman, bakit tinanggal nito ang apelyidong Fausto sa pangalan nito? Oo nga, nagtataka rin siya dahil Villis ang gamit nito imbis na Fausto. Hindi niya malalaman ang lahat hanggat hindi niya nakakausap ng harapan ng lahat ng sangkot rito. Matatapos lang ito kapag nagkaharap-harap na ang mga magkakapatid. Hindi pa alam ni Diego na nasa hospital siya o kasama niya si Isaac ngayon. Wala rin siyang sinabi kay Rox dahil gusto niyang makausap ang lahat at magkalinawan ng mga ito. Dahil huling nakita niya na magkasama ang 5 noong nakaraang 4 na taon pa. Hindi mo na siya bumili ng pagkain para kay Zachary. Mamaya na kapag ito ay nagising. Bumaba na rin ang lagnat ng anak niya at tumigil na rin ang panginginig. Ayon sa doktor, bumaba daw ang platelet ni Zachary. Mabuti na lang at naagapan. Sa fast food lang siya bumili kaya mabilis lang siyang nakabalik. Habang pabalik, nakapag-isip na rin siya ng plano kung paano patatagpuin ang magkakapatid. Dahil kung bukas uuwi si Rox, kailangan niyang sabihin kay Diego na narito siya sa hospital para magtagpo ang 3. Hindi siguro niya idadamay si Emir at si Duke dahil mukhang wala namang kinalaman ng 2 sa kung anong gulo ang nangyayari sa 3. Careful. Sumilip siya agad sa pinto ang nakaawang nang marinig ang boses ni Isaac mula sa loob ng private room kung saan naroon ang anak niya. Titig na titig si Zach sa lalaki. Magkamukha po tayo. Mahinang usal ng bata. I think you're right. Anito, tsaka nito tinitigan si Zachary. You're Zachary? Tumango ang bata. I am Isaac. I don't know who you po eh. Where's mommy po? Bumili siya ng food. Do you want to eat? Malumanin itong tanong. Umiling si Zach. Ano po ikaw ni mommy? Zach, sweetie, you're awake now. Ngunit bago pa nakasagot si Isaac, pumasok na siya ng kwarto. Kamusta ang pakiramdam ng anak ko? Gusto mo bang kumain? Wala ako nabili na food for you. Akala ko kasi mamaya ka pagigising anak. Nang mailapag niya ang plastic at paper bag, naupo siya sa gilid ng kama nito. Nasa paanan si Isaac at seryoso nitong pinagmamasdan si Zachary. Masakit po yung head ko, mommy. Nang kapain niya ay may lagnat pa nga ito. Magpahinga ka lang muna. Mamaya mawawala din yan anak ha? Papalitan ko ang tubig sa batya. Ani Isaac tsaka ito tumalikod patungo sa CR. Sinundan pa niya ito ng tingin at maging si Zach, tinitignan din pala si Isaac. Mami, ano po natin si Tito Isaac? Inihiga niya ang anak, inayos din ang kumot. Tsaka nasasabihin ni Mami anak, okay, kapag magaling ka na, huwag mo munang isipin ng tungkol dyan. Magpapagaling ka muna, okay? Tumango ito at muling pumikit. Ayaw din naman kasi nitong kumain, kaya magpapahinga na lang. Mamaya pa kasi ang muling pag-inom nito ng gamot. Kailan mo sasabihin sa bata ang lahat?
Mahinang usal ni Isaac habang nakasandig ito sa pader sa tabi ng pintuan. Nasa gilid siya ng kama. Nakaupo sa stall at maya-maya kung pinupunasan niya ang noo ni Zack. Tulog na ang bata. Kapag maayos na siya, ilang taon din ang nasayang Amaya. Gusto ko makasama si Zachary. Tumayo siya nang marinig ang sagot nito. Ano? Hindi ko ibibigay si Zack sa'yo. Lumayo siya ng bahagya sa kama. Sumunod si Isaac. Hindi ko kinukuha si Zack sa'yo. Ano pala kung hindi yun? Gusto ko siyang makasama. Ano? Salit-salit? Sa'yo sa Lunes, sa akin sa Martes? Malaki ang mababago sa lahat kapag ganun, Isaac. Kung ganun, magpapakasal tayong dalawa at titira kayo kasama ko. Namilog ang mata niya. No way! Akmang tatalikod ito. Yes, you will. And that's final, Amaya. Marahas niya itong tinitigan. Paano kung hindi ako pumayag, ha? Let's settle this in court then. Mami, siya po ba ang daddy ko? Ngunit sabay silang napalingon ng mula sa kama ay nakaupong nakatitig at nakikinig si Zack sa kanila. Walang nagawa si Amaya kundi ang sabihin ng totoo dahil ano pa ba ang maililihim niya kung lahat ng pinag-uusapan nila ni Isaac narinig mismo ng bata. Akala niya tulog ito pero nakikiramdam lang pala para malaman siguro ang totoo. Nag-aalangan pa siya kanina pero ngayon ay lihim pa siyang napapangiti lalo na at hindi mapoknat ang bata sa ama nito. Kahit nang magpasama sa CR para umihi, daddy talaga nito ang gustong kasama. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ni Zachary sa tuwing kausap nito ang lalaki. Kahit ang magpahele ay sama din ito, kayong kadalasan siya ang gumagawa noon. Siguro naghahanap talaga ito ng kalinga at pag-aalaga ng isang ama na ngayon lamang nito nararanasan. Siguro tadhana na lang din ang gumawa ng paraan dahil kung siya, hindi siya gagawa ng paraan para magtagpo ang dalawa kahit nalaman niyang hindi sila magkapatid ni Isaac. Anak, ayos lang ba talaga? Wala rin naman po akong choice, Nay. Isa pa, nakikita niyo naman, ngayon lang sumaya ng ganyan si Zack. Bilang ina, yun lang ang gusto ko. Kaya nga parang nagsisi din ako pero Nay, masisisi niyo ba ako kung yun ang naging desisyon ko? Hinagod nito ang likod niya nang dumaan ito sa gilid niya. Kinuha kasi ng inay niya ang mga damit na madumi sa hospital at iuwi daw nito. Ikaw lang ang makakasagot niyan, anak. Kung nagkamali ka man, naitama mo rin naman. Hindi na siya sumagot at tahimik na lang na pinagmasdan ng mag-ama na nagkukulitan sa kama. Mauna na ako, Isaac. Zachary apo. Tumigil ang dalawa sa ginagawa at tumingin sa inay niya. Bye-bye, Lola. Sige po, ingat po. Ngiting tugon ng dalawa. Nilingon siya nito at sumenyas habang pasara ang pinto. Puso niya ang itinuro. Hindi niya na inintindi dahil minsan palabiro rin ang inay niya. Mag-aalas 8 na ng umaga. Lalabas sana siya para bumili ng tubig nang magpresenta si Isaac. Sa 2 araw at gabing kasama niya ito. Kadalasan na may kausap lang ito sa cellphone. Lalabas at after 30 minutes ay babalik din. Alam niyang busy ito pero nagagawa pa rin makipaglaro sa anak nila. Magpahinga ka muna. Alam kong wala kang maayos na tulog nitong mga nakalipas na gabi. Ako munang bahala sa anak natin. Malumanay nitong wika. Nayuko siya dahil nagiinit yata ang pisngi niya. At sa bilis ng kabog ng puso niya, kailangan din niyang dumistansya para iwasang marinig nito yun. Mami, pwede po ba akong sumama kay Daddy? Sabay silang tumingin kay Zack at sabay ding sumagot ng hindi. But Mommy, babalik din ako agad, son. Ngumiti si Zack. Okay. Isang salita lang mula sa daddy nito, hindi na nakikipagsagutan. Pagsara ng pinto, bumalik siya sa sofa para saglit na magpahinga. Nahiga na rin si Zack. Maayos na rin ito pero may another test pa. At kapag naging okay na yun, pwede na silang lumabas ng hospital mamaya o bukas ng umaga. Ngunit pahiga pa lang si Amaya nang makarinig siya ng kung anong sigawan sa labas. Nilingon niya ang pinto. Hindi yun nakalapat ng mabuti, kaya siguro pumapasok ang ingay sa loob ng kwarto. Tumayo si Amaya para silipin kung meron bang nangyayari. Rox! Diego! Naisigaw ni Amaya nang makitang pinagtutulungan ng dalawa si Isaac. Hayop ka! Saglit lang na lumingon ng mga ito at muli na namang nagpakita ng katapangan sa isa't isa.
Nasa gitna si Isaac at nasa magkabilang bahagi ang kapatid niya. Tinamaan si Diego at bumagsak ito. Lumapit siya at tinulungan itong tumayo. Lalapit pa sanang muli sa dalawa nang magbabala siya. "Try me, Diego," wika niya. "Rox, that's enough." Sa lakas ng singhal niya, napalingon ito sa dako niya. Dahilan para sipain ito ni Isaac sa likod. Tumilapon si Rox, dinamayan ito ni Diego. "Hayop ka, nasaan si Bethany?" Nagpapalit-palit siya ng tingin dahil hindi niya alam kung anong nangyayari. "Galit ka? Dahil ginawa rin sa'yo ko nung ginawa mo sa akin. Sinong mas hayop sa atin, Rox?" "Amaya, bakit nandito yan ha? Sinabi ko na sa'yo, masamang tao ang hayop na yan." Duro pa nito kay Isaac. Sunod-sunod siyang napabuntong hininga. Tsaka niya nilapitan si Rox at Diego. Nagulat na lang ang dalawa nang sagutin niya ng magkakasunod na sampalang tanong ni Rox. Maging si Diego, napahimas din ng pisngi. "Bakit pati ako?" Reklamo nito. "Sumunod kayo sa akin." Seryoso niyang usal, ngunit walang gumalaw ni isa. Sabing sunod. "Ang tatanda na ninyo pero nagrarambulan pa rin kayo. Dito pa sa maraming nagdaraan. Sumunod kayo." Singhal niya bago muling humakbang. "Huwag kang magsinungaling. Gusto mong kunin lahat para ikaw lang ang makinabang, Isaac." Napahalakak si Isaac sa malakas na singhal na iyon ni Rox. "Really? Baka ikaw." Matigas na sagot nito. "I'll kill you." "That's enough." Susugod na sana si Rox sa kausap para suntukin ito. Nang pumagitna siya. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Rox. Lahat ba ng mga sinabi mo'y puro kasinungalingan lang? Iyon bang sinasabi mong ginagawa lang akong interes para yumaman si Isaac ay kasinungalingan lang?" Hindi sumagot si Rox. "Answer me, Rox." Nayuko lang ito. Wala si Diego dahil naroon ito kay Zachary para magbantay sa bata saglit. "I'm sorry ate, but you can't blame me sa lahat dahil kung hindi sa hayop na yan, hindi ako iiwanan ni Bethany." Nagulat siya. Sinong Bethany ang tinutukoy nito? Si Beth na best friend niya o ibang babae? "Ikaw ang nauna, di ba, Rox? Akala mo ba hindi ko malalaman na lahat ng ginagawa kong pagpapahanap kay Amaya, hinaharangan mo? Sana kung hindi ka nangingialam, sana matagal ko nang nakita ang mag-ina ko. Pero isa kang gago at hindi mo ko binigyan ng pagkakataon para itamang nagawa ko sa kapatid mo. Tell me, saan mo dinala si Bethany? Saan?" Muli na namang nagpalipat-lipat siya ng tingin. "Rox, sinong Bethany ang tinutukoy mo?" Nilingon siya ni Isaac. "Isang Bethany lang, Amaya. Si Beth na best friend mo." Halos lumuwa ang mata niya ng mga oras na yun sa sobrang gulat. "Ano? Pero paano, Rox?" "Huwag mo nang itanong ate, dahil wala na rin niyang magagawa hanggat hindi sinasabi ng gagong yan kung nasaan ang ina ng anak ko." Parang sasabog ang isip niya sa mga nalaman. Wala siyang kaalam-alam na ang hinahanap pala ni Rox kung saan-saan ay ang nag-iisang kaibigan niyang si Beth. "Anak mo si Chanel?" Tumango ito na halatang pagod na pagod. "Pero ang akala ko, she's my daughter, ate. At hindi sana mawawala ng ina ang anak ko kung hindi dahil sa walang kasing samang Isaac na yan." Mukhang nakakapanan niya kung saan nanggagaling lahat ng galit ni Rox, kaya nito nasabi sa kanya ang lahat ng yun. "Mukhang alam ko kung saan mong makikita si Bethany, Rox. Pero bago ko sabihin sa'yo, sabihin mo muna sa akin ang lahat-lahat at totoong nangyari. Dahil kung hindi, huwag ka nang umasa na makikita mo pa si Beth." Pati siya ay tinakot na rin si Rox. Paanong hindi? Gayong ang dami itong sinabi ng kasiraan ni Isaac. Tapos sa huli, dahil lang pala sa gantihan kaya iyon nangyari. Walang collateral o interes dahil lahat ng iyon kasinungalingan lamang upang pigilang magpakita siya kay Isaac. Noon pa man ay lupa lang din ang nais ni Isaac dahil gusto nitong ibalik sa tunay na may-ari ang lahat ng yun. Sapilitan pala iyong binili dahil gagawing golf court. Anak pala si Isaac ng isa sa mga magsasakang kinuhanan ng lupa ng mga Fausto. Kaya para makuha lahat ng inangkin ng mag-asawa, ay ginawa nito ang lahat para magustuhan ito ng mag-asawa. Sa huli ay binigyan ng parte sa kumpanya. Pero dahil nais ni Isaac na mas maging maunlad ay pinasok nito ang negosyo. Sa ilang taon ay naging matagumpay. Dahilan din iyon upang umalis ito sa poder ng mga Fausto at magsarili. Naisip daw iyon ni Isaac nang may mangyari sa kanila dahil baka isipin daw niyang kasalanan ng nangyari.
Pero hindi pa man ito nagagawa, bigla na lang siyang nawala. Ilang taon at hindi siya mahanap ni Isaac nang dahil kay Rox. Para makaganti, sinira nito si Rox kay Bethany. Gumawa ito ng maling mga impormasyon at mga peking larawan at ipinakita kay Beth. Doon nasira ang lahat kay Rox. Naiwan si Chanel sa ama nito. "Let's go, Daddy!" Ngumiti siya nang pasadahan siya ni Isaac. Tila humihingi ng permiso kung pwede ba itong sumunod sa bata. Friday ngayon at bukas na ang anniversary ng Fausto Company. Oras na rin siguro para magpakita siya sa tunay na mga magulang. Nangako naman si Isaac na hindi siya nito iiwan. Talaga nga naman, pinaglaruan siya ni Rox. Kaya nga nasapak niya ito bago niya sinabi kung nasaan si Beth o kung saan ito pwedeng pumunta. Nagagalit siya pero kahit ganun, kapatid pa rin naman niya ito. Si Diego ay umiiwas sa kanya. Baka daw madamay na naman. "Isaac, iho, dito ka na kumain. Magluluto ako." Muli na naman siya nitong nilingon. Tumango siya. "Sige po, tita, salamat." Tsaka ito umakyat sa taas para sundan ng makulit na si Zach dahil magaling na ito. Simula sa pagbibake ng ordered cake ay si Amaya ang gumawa. May 2 baker siyang kasama para mag-assist. Lalo at malaki iyon dahil gusto ng company, mas lakihan pa ang size ng cake. 4:00 nang matapos siya ng hapon. Kailangang ma-deliver yun kaagad dahil baka matunaw ang icing. Hindi pa man din kakasya sa storage ang ganun kataas na cake. 6:00 ang okasyon kaya okay nang i-deliver yun ng 4 p.m. Sinundo siya ni Isaac sa shop dahil ayaw na daw nitong mag-drive pa siya dahil pagod na nga raw siya. Para yatang kinikilig na naman siya nang wala sa oras. Ayon kay Rox ay naroon pati ang mga magulang nila. Pero si Rox ay wala sa okasyon dahil mas importante raw ang hinahanap kaysa sa isang gabing okasyon. Naroon naman daw yung 3 kaya ayos lamang. Hindi pa rin nagkakausap si Isaac at si Rox pero pasasaan ba ang magkakaayos din ng mga ito? Lalo at may pinagsamahan naman ng 2. Oras lang talaga ang kailangan dahil hindi rin naman kasi madali ang nagawang kasalanan ng isa't isa. "Mommy, so pretty ikaw." Napangiti siya nang makita siya ni Zachary sa harap ng human-size mirror. Nakasuot na rin ito't naka-black shoes. Suot ang isang semi-gown na maroon na walang manggas at backless. Pinarisan niya iyon ng kumikinang na estilito na itim. At handbag na katerno ng sapatos niya ang kulay. Nakalugay ang buhok niya na kinulot lang ng bahagya sa ibaba. Manipis lang din ang makeup upang ipakitang tao rin naman siya. "Daddy, pretty si Mami po, di ba?" Mula sa nakabukas na pinto ng silid niya, bumungad si Isaac na magkaterno ng suot sa anak nila. Saglit itong natigilan nang siya ay makita. Nahihiya pa siya sa tanong na iyon ni Zach. "No, she is perfect, son. And she is for me only." Narinig niya yon pero pinilit niyang maging kalmado. "Binibiro mo ba ako?" Bulong niya nang umabrisyete ang kamay niya sa brasong inilahad nito. "No, I'm serious, sweetie." Palabas na sila nang bigla nitong kunin ang kamay niyang nakapulupot sa braso nito. Akala niya kung ano lang pero bigla itong lumuhod sa harapan niya. Gulat na gulat siyang napahinto ngunit wala itong hawak na singsing. "Zachary anak, where are you? Yung singsing natin para kay Mommy." Natawa siya nang bumalik si Zachary paakyat sa hagdan. "Sorry po, here na Mommy. Please marry my daddy for me please." Ang kukulit ng dalawang to. "Yes Mommy, right?" Tinignan niya si Isaac. "Yes sweetie." Doon lang tumayo si Isaac at sunod-sunod na tumalon at nagsisisigaw. Sa huli ay lumapit ito at isang masuyong halik sa labi ang kanyang natanggap. Oo na, mahal niya ang lalaking to kahit noon pa. Ayaw lang talaga niya dahil sa kapatid nitong may kalokohan lang din pala. Matapos ng makulit at masayang proposal, dumiretso na sila sa event. Saktong patapos na ang pagsasalita ng MC nang lumapit silang 3, buhat ni Isaac si Zachary. "Di ba't napakagandang cake? Gusto niyong malaman kung sinong nag-bake ng perfect cake na to?" Si Duke ang umakyat sa stage at nagsalita. Alam nito ang nangyayari dahil kay Diego. Alam din nitong pupunta siya, ang anak niya at si Isaac. Naghiyawan ng lahat. Nasa isang mesa ang mga magulang nila. Nakangiti ito't mukhang wala itong alam. Ang inay niya ay hindi sumama. Ayos lang yun dahil hindi pwedeng pilitin ng taong nasaktan talaga ng sobra. "Let's give her a round of applause. Miss Amaya Damson."
Biglang natuon ang atensyon ng lahat sa babaeng nasa gitna ng liwanag. Gulat na gulat ito dahil hindi ganun ang inaasahan niya. Malakas na palakpakan. "Come here, Ate Maya." Lalo pang nagulat ang mga tao nang tawagin siyang ate. Tumango si Isaac kaya humakbang siya. Nalingunan din niya ang ama at ina. Umiiyak ang mga ito dahil sa sunod-sunod na pagpunas ng luha. "Anak," bulong ng ina niyang si Doña Carmon. "I'm so sorry, anak." Sa higpit ng yakap nito, hindi niya na napigilan ang mga luha. "You're home, sweetie." Wika rin ng ama niyang si Lucas. "Finally, you're here." Isang madamdaming tagpo, may ilang naiyak na rin at may ilang nagpapalakpakan para sa nakikita. "Come on bro, makiyakap na rin tayo." Ani Emir na mukhang nadadala na rin. "Kung nais mo ng tahimik na buhay, magpatawad ka. Dahil lahat naman tayo nagkakamali. Walang perfect." "Is this my apo?" Namilog ang mata ng kanyang ina. "Hi, I'm Zachary, Lola." Sa kakyutan ng baby niya, pinugpog ito ng halik ng mga titos at lola, maging ng lolo. Si Chanel ay buhat ni Diego. Si Rox ay wala doon dahil sa iisang bagay, ang hanapin si Beth. "Son, bibigay ko na ang lupa. Bumalik ka lang." Ngumiti siya nang yakapin ng ama niya si Isaac. "Sigurado yan dahil kailangan niyang panagutan ng unikaihan natin, Lucas." Sa lakas ng tawanan, alam niya na maayos na ang lahat simula ngayon. Ang kasal ay pag-iisipan pa lang nila kung kailan ang date. Sa ngayon, ang makakasama muna niya ay ang mahal sa buhay at ang pinakamahalaga ay si Isaac at Zachary na talagang true love niya. "Mahal na kita noon pa." Napatingin ito sa kanya. "Really? Kailan naman?" "Basta." Natawa siya pero natigil iyon nang ibabawan siya ni Isaac. "Mukhang alam ko na, nung gabing nasa sofa tayo." Sa lakas ng halakhak niya, natawa pati si Isaac, tsaka siya nito siniil ng halik. Tulog na si Zachary, napagod kasi sa pakikipaghabulan kay Chanel. "Kung ganun, mahal na mahal din kita, sweetie. At akin ka, ngayon, bukas at habang buhay." Bulong nito, bago nito inangking muli ang mga labi niya. Nagpaubaya na lamang siya dahil iyon din naman talaga ang kanyang nais.